Susuntahan po natin ang Radyo La Verdad 350, ang UNTV Radio. Kasama po natin ang ating kaibigan na si Attorney George Garcia. Good morning, Attorney George! Good morning, Kong Erin. At good morning sa mga kasamahan natin lahat dyan. Gusto mo ba maging baboy, Attorney George? Alam mo, Kong Erin, kung gano'n naman ang pagiging baboy na naka-air condition ka, di mas masarap na maging baboy. Kaya nga para sa atin, Kong Erin, siguro yan na yung mga pinaka-modern technology ngayon sa pagpapalaki ng mga sa pagkakaroon ng babuyan. Kinakailangan talaga naka-aircon, pati yung mga manok ngayon. Doon nga sa may bandang San Leonardo, naka-aircon din yung manok. So medyo nauuso na yata yung pag-aircon ng mga baboy at saka manok at saka yung mga iba pang alagain sa bukirin. Anong pag-uusapan natin, Attorney George, dyan sa ustahan? Siyempre pag-uusapan natin kung itong kinakaharap na ito ni Vice President Binay at siguro naman na-anticipate na rin niya yan, katulad ng lagi natin sinasabi na nagdeklara siya bilang kandidato sa panguluhan ng ating republika. Ini-expect na naman niya yan na may mga ibabato talaga sa kanya. Kaya lang siguro, hindi niya siguro na-expect na ganito yung magnitude. At ako naniniwala ako kung Erin dahil sa nakita nung mga kalakalaban niya o yung mga nag-uupo sa kanya na bumababa talaga yung kanyang rating ng at least, kita mo, 15%. Yes. Tapos 10% doon sa kung siya ay pwede maging pangulo. Yes. Siguro hindi siya talaga titigilan kung Erin at ito ay sinasabi nating pasimula pa lamang, madami pa ang ilalabas dyan at sana paghandaan niya yung mga bagay na yan. Ang lagi nating sinasabi, hindi siguro sapat na sa panahong ito na yung kanyang spokesperson lang ang sasagot dyan. Tama. Palagay ko, kinakailangan kong Erin siya na mismo at kung kinakailangan, siya mismo humarap sa Senado upang yung mga nag-iimbestiga, di ngayon, sige, itanong nyo lahat ang gusto nyo itanong at sasagutin ko naman lahat ng yan. Napakinggan mo ba, Attorney George, yung mungkahi ni Senator Alan Cayetano na isuspend yung rules para mabigyan ng pagkakataon si Vice President na makapag-cross-examine? Kung ako nga, kung Erin pwede naman pati ang Vice President maliban doon sa suspension of the rules. Pwede naman siya mag-request ng executive session, di ba? Kahit paano. O sige, pag dinig pa rin yan, i-executive natin, aapil ako sa'yo, and then you can ask me questions. Nasa mga miyembro naman yan ng subcommittee, kung i-reveal nila yung napag-usapan sa executive session, kahit pa halimbawa they will be facing charges dyan sa Ethics Committee, but just the same. Pwede, venue pa rin yun, yung itong nangyayari sa Senado. Sinabi na natin kung Erin dati sa ating mga previous na usapan, sure na sure yan. Hindi siya titigilan ng subcommittee na yan. Lalong-lalo pa, medyo mainit si Senator Trillanes, medyo mainit si Senator Alan Peter Cayetano, at kahit paano ngayon, lalo pa china-challenge mo ang jurisdiction ng subcommittee, medyo mainit na rin si Senator Coco Pimentel. So para sa akin, kung Erin, wala na ibang solusyon dito ang Vice Presidente kung hindi harapin niya yung mga nag-aakusa sa kanya, because tatandaan din naman natin, tayo pong mga kababayan natin, yung mga nanonood at nakikinig lagi sa atin, na he who alleges must prove what he says and not the one who denies it. So, ang ball game kasi ngayon na andun na sa nagdi-deny. So, dapat yung nagdi-deny makapagpaliwanag na maayos. Lalong-lalo na ang at stake dito ay ang kanyang future sa politika. Oo. At kahapon, Attorney George, nung tayo nag-usap, sabi nga natin, nakita nga natin kung ano magiging desisyon ni Senator Coco na stop na rin si Mayor Junjun dahil nagpakita siya at dala niya yung mga administrador sa Makati para sagutin yung mga tanong nila. Precisely, Kong Eli, at sinabi rin natin nung una pa man, stopper na kasi sila dyan sapagkat sumagot na sila ng sumagot without even raising any issue about jurisdiction. At kahit na pumunta sila sa Korte Suprema, I always believe that the Supreme Court will affirm the powers and function of the legislature. Lalong-lalo pa na ito ay in aid of legislation. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema dyan na kung saan ang Korte Suprema mismo nagsabi, as far as practicable and possible, i-affirm namin ang kapangyarihan ng ating Senado at ang ating mababang kapulungan sapagkat kung ating ilagi silang pipigilan sa mga pagdinig, paano pa sila magiging effective sa performance ng kanilang functions and duty? How much more? What if ang gawin nila? Tayo naman, mga nasa Supreme Court, ang pigilan nila sa ating pagdinig. How can we dispense with the cases? Diba? So para sa akin, Kong Erin, ito yung proseso na walang magagawa ang Vice Presidente kung hindi, kumbaga sa lumalangoy, makiayon siya sa agos at kinakailangang humarap na siguro siya sa pagdinig na ito. Okay. Take it away, Attorney George. Si Attorney George po ay nandyan sa untahan alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga sa Radyo La Verdad 350. Kasama po ni Joe Castigador and ni Beth Santiago. Maraming salamat, George. Thank you very much, Kong Erin.
Talia? From Kong Erin to yung kay Talia naman, sino itong kakausapin mo, Talia? Don't change that channel because Good Morning Kuya will be right back.